Yan, si XRP ba ay posibleng umabot sa presyong $1,000? Dito po sa mundo ng crypto ay muling nabuhay ang hype matapos po ang matapang na pahayag ng crypto commentator na si Daryl Rime Relief. Ayon sa kanya, si XRP po ay maaaring umabot sa $1,000 at yan ang kanyang aktual na sinabi ay faster than you think kung magpapatuloy po ang galaw ng market na kahawig ng nangyari sa taong 2017 to 2018 na bull run. Yan, magiging mabilis daw ang $1,000. Pero realistic ba ito or sobrang bullish lang? Kaya alamin po natin ang dahilan sa likod ng prediction na ito, ang mga datos na dapat po nating bantayan at kung anong implikasyon po nito para sa atin bilang mga crypto investors. Yan, bakit nga ba sinabi ni Remy na posibleng umabot sa XRP sa $1,000? Kaya anyan po yung kanyang aktual na post dito. Sabi po ni Remy, kung ang kasalukuyang market ay magpatuloy na sumunod sa pattern ng explosive rally noong taong 2017 to 2018, mabilis po natataas sa XRP. Idiniin po niya na Ripple XRP is the new Fed Treasury. Na tila sinasabi na magiging core part ito ng global financial system. Sa ngayon, nasa $3 pa lamang po si XRP at meron po siyang circulating supply na halos 59.7 billion coins. Pero ang steady na pag-akyat po nito ngayong taon ay nagpapakita ng pagtaas ng adoption lalo na po sa cross-border payments at saka institutional liquidity solutions. Ngayon ay bakit po kailangang ilagay ang XRP sa cold wallets? Yan, bakit po natin kailangan na i-store sa ating cold wallets itong si XRP? Yan, bukod po sa price prediction ay pinaalalahanan po tayo ni Ginoong Remy na ilipat natin ang ating XRP, XLM at saka HBAR sa ating mga cold wallets para sa mas mataas na security. Ang cold wallets po ay nagbibigay ng proteksyon laban sa exchange hacks at regulatory crackdowns. Ang ganitong payo ay lalo pang mahalaga ngayon dahil marami pong exchanges ang humaharap sa legal na hamon at posible pong i-freeze ang mga withdrawals. Ang paglipat po sa self-custody ay nagpapakita po ng maturity ng mga investors na seryoso po ang kanilang holdings. Ngayon ay ano naman ang lumalawak na institutional interest dito kay XRP? Hindi lamang po mga retail investors ang tumitingin kay XRP. Ayon po sa report, lumalawak na po ang institutional engagement kay XRP matapos pong bilhin ni Ripple ang prime broker na Hidden Road. Dahil dito, mas madali nang makapasok ang mga malalaking bangko, payment providers at saka liquidity players sa ecosystem ni XRP. Kapag patuloy po na nadadagdagan ang mga ganitong partnerships, lalakas po ang demand para kay XRP at pwede po nitong itulak pataas ang presyo. Ngayon ay balikan po natin ang $1,000 na target. At realistic ba talaga ito? Dito po nagiging challenging ang analysis. Kung susumahin, ang $1,000 bawat XRP na may 60 billion tokens ay mangangahulugan po ng market capitalization na nasa $60 trillion. Ibig sabihin, mas malaki pa ito kaysa sa combined market value ng pinakamalaking kumpanya sa buong mundo at ng buong crypto market sa ngayon. Para mangyari po ito, kailangan po ng massive supply reduction or worldwide adoption na gagamit kay XRP bilang reserve currency. Hindi ito simpleng bull run, kundi isang full transformation ng global financial system. Ngayon, ang sunod na tanong ay isa lamang ba itong vision or overhype? Kung tutuusin, ang sinabi po ni Ginong Remy ay hindi lang simpleng price prediction, kundi isang call to action para sa mga investors na maging responsable at secure ang kanilang assets. Ang ideya po na magiging $1,000 sa XRP ay maaaring malayo pa, pero hindi ibig sabihin ay walang potensyal. Ang mas mahalaga po dito ay ang pag-push ni Remy para sa self-custody,
long-term holdings at ang pag-intindi sa market patterns kaysa puro hype lang ang pagtuunan or pagtutuunan. Kaya ngayon, ano po ang market impact nito? Ang prediction po rito ni Remy ay nagpapataas ng bullish sentiment para kay XRP, XLM at saka HBAR. Kahit malayo pa ang target na $1,000, nagdudulot po ito ng excitement at posibleng dagdagan ang retail at institutional buying pressure. Kung mangyari po ang mas maraming partnerships at saka token burns or supply reduction, pwede pong lumapit ang presyo sa triple or quadruple digits sa mga susunod na taon. Pero sa ngayon, dapat pa rin po tayong maging maingat bilang mga investors at huwag po tayong umasa sa sobrang taas na target agad-agad. Ngayon, ang opinion ko po rito ay maganda ang vision dito ni Remy. Pero kailangan pa rin po tayong maging realistic. Oo, posible pong tumaas ng malaki si XRP, lalo na kung magpatuloy ang adoption sa cross-border payments at saka institutional liquidity. Pero ang $1,000 na target ay mangangailangan po ng global level shift sa paggamit ng XRP bilang settlement layer ng buong financial system. Ang pinakamagandang gawin po natin ngayon ay ang bantayan ang mga developments tulad po ng token burns, supply reduction at pagpasok ng mas maraming bangko at saka institution. Kung mangyari po ang lahat ng ito, baka nga mas mabilis pa sa inaasahan ang pagtaas ni XRP.